kabila ko pa sa bus. So katumbas po yan ng parang sinigla elektrika. Na siyempre sa atin, sa Pilipinas, pag sinigla elektrika ka or na-death penalty ka, ikaw yung pinakamasamang tao na may kasalanan na na patunayan di ba? So ang Panginoon sa Kristo napako sa krus kahit na wala po siyang kasalanan. So kaya pinanganak siya napaka-humble at namatay po siya ng napaka-humble din. So, kaya dapat yun yung maging sa puso natin, yung pinaka-diwa ng Pasko na dapat hindi maikukumpare si Jesus Christ compare sa Santa Claus, di ba? Mas, kumbaga, lalo na sa mga anak natin, huwag natin mas yan sa isip nila si Santa Claus compared kay Jesus Christ na dapat natin celebrate tuwing Pasko. Okay, next. Was Jesus really born on 25th of December and on the day of the time of year when Mary was said to have given birth to him in Bethlehem? The earliest Christian did not celebrate his birth. So yung mga unang panahon pa talaga mga Kristiyano, wala po talaga nagsiselebrate ng birthday ng Panginoong Kristo. Lalo na i-celebrate po ng December 25. So syempre, tatanong nyo sa akin, so ano po ba talaga ang birthday ng ating Panginoong Kristo? So ano po ba talaga yung nakalagay sa Bible? So syempre, paano natin mapapatunayan na talagang hindi December 25 pinanganak ng ating Panginoong Kristo? So makikita po natin dito. Next. When was Jesus actually born? But nobody really knows exactly when Jesus was born. Some scholars think that he was born between 6 BC and 4 BC, based part on the biblical story of Herod the Great. So, ito po yung yung mga iniisip ng mga Bible scholars na pinanganak po ang ating Panginoong Kristo. Wala pong exact date, pero 6 BC or 4 BC. Yung BC is before Christ na tinatawag na yun po yung date ng mga unang panahon pa. Why was Jesus born in manger? The Gospel of Luke states that Mary gave birth to Jesus. Na kung iisipin po natin, kaya lang naman po talaga dinala si Jesus Christ sa Egypt para maitakas. Kasi nga pinapapatay ni Hari Herodes yung mga sanggol. Kasi nga, ito na yung talagang iniisip na pinaniniwala na magiging Messiah at tinatawag na hari. So, syempre, para maging kaagaw si Hari Herodes, gusto niya mapapatay lahat ng mga isang taon na panganay na isinilang. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nila matanggap na, kumbaga, nabubulagan pa sila na si Jesus Christ na talaga yung Messiah. Okay, next. Biblical evidence or proof that Jesus Christ was not born on the month of December. So, ito na po. Papakita ko na po, i-reveal ko na sa inyo yung pinaka-ebidensya or yung proof natin kung bakit hindi talaga month of December pinanganak ang ating Panginoong Kristo. So, sabi ko sa Luke chapter 1 verse 26, and in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. So, ano po yung sinabi? In the 6th month. So, kung sa atin po, kasi sa atin ngayon, ang calendar po natin, Gregorian calendar na tinatawag, tama po ba? So, yung Gregorian calendar, pagbibilangin natin 6th month, January, February, March, April, May, June. So, 6 months, June. June po. Kung bibilangin po natin, na sinabi po ni Angel Gabriel na magbubuntis si Mama Mary ng isang sanggol. So, bilangin po natin June, bilangin po natin 9 months, di ba? Siyempre, hindi naman po pwedeng pinanganak ang Panginoong Kristo ng premature, di ba? Wala naman sinabi sa Bible na premature si Jesus Christ. So, ibig sabihin, pinanganak po siya ng tamang buwan. So, June, July, August, September, October. Ilan na po? Ilang buwan na? 4 na. 4. Ano yun? June, July, August, September, October, November, December, January, February, July, August, September, October, November,
December, January, February. February, tama ko ba? March. June, 6. June. July. August, September, November, December, January, February, March. So, March po. So, March, kung susundin po natin yung Gregorian calendar, March po pinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya, imposible na malamig nung panahon na yun, di ba? Pero, siyempre, ngayon, sa panahon natin ngayon, Gregorian calendar na, sa panahon natin ngayon, dati, yung panahon ni Jesus Cristo, hindi naman siguro Gregorian calendar. Yung So, doon sa pinag-sailan natin, sa chinik natin ngayon, mapapatunayan na natin na hindi December kung pinanganak ang Panginoon Jesus Cristo. Pero siyempre, hindi naman Gregorian calendar. Maraming magsasabi, hindi naman Gregorian calendar dati. So next, nakita po natin dyan, nakikita nyo po ba? Next na lang ulit. Okay, medyo malinaw na po ba? So noong mga unang panahon, ang pinakaunang buwan, paibalik na po ulit. Ang pinakauna po, na sa Jewish calendar po, ang pinaka-month one is Nisan na tinatawag. Kumbaga Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul. So, sa Nisan po, yung i-paano natin, i-compare natin sa Gregorian calendar, ang Nisan po is kalagitnaan ng March hanggang gitna ng March at gitna rin ng April. Tapos, yung Iyar, gitna ng April, gitna ng May. Tapos yung Sivan, gitna ng May, gitna ng June. Tapos Tammuz, gitna ng June, gitna ng July. Tapos yung Ab, gitna ng July, tsaka gitna ng August. So, sinasabi ko, in the 6 months, so sa Jewish calendar, Nisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Elul. So, Elul po yung ika-6 months. So, kung bibilangin po natin 9 months, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Tishri, Eshban, Kislev, Tibet, Shvat, tsaka Adar. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, Sivan, dito po sa month of Sivan, yung sa ika-third month ng Jewish calendar, yun po yung sakot ng May, kalahati ng May, tsaka kalahati ng June. So kahit na ano yung po natin, basihan po natin yung calendar, Jewish calendar, dito po natin mapapatunayan na hindi po talaga December pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. So, yan na po yung pinakapatunay. Biblical po yan kasi nakalagay naman po talaga sa Bible yung sa Luke chapter 1 verse 26 na ika-6 month na sinabi po ng anghel na magbubuntis po si Mama Mary. So, ipagpalagay na lang po natin na halimbawa po na siguro kung sinabi ng Elul, hindi pa nag-1 month dito, pagpalagay na lang natin na Eshban siya nag-1 month. So, kahit na bilangin po natin hanggang 9 months, hindi po aabot ng December. So, yun po yung patunay na hindi po talaga December 25 ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi nga po, yung mga panahon na yun, hindi po yun yung panahon na malamig ang panahon na nag-iiyelo. Ang panahon po talaga na pinanganak ang ating Panginoon sa Kristo is maganda yung panahon na nakakalabas yung mga sheep and mga shepherd. Okay, next. Jesus Kristo. So, bakit natin siya celebrate po ang Christmas? So, Christians celebrate Christmas Day as the anniversary of the birth of Jesus of Nazareth, a spiritual leader whose teachings from the basis of their religion. So sa atin po, syempre sa atin bilang mga Kristiyano mananampalataya. So hindi man po talaga natin tiyak na December 25 talaga pinanganak o kahit anong pamang date dahil wala naman talagang exact date na nakalagay po sa Bible. So tayo po sineselebrate natin ang Christmas dahil ang nagpapaalala sa atin is merong Jesus Christ na pinanganak na para tugusin ang ating mga kasalanan at makasumbong tayo ng kaligtasan. So yun po yung pinakadapat na sineselebrate natin na dapat natin isipin. Na hindi man tayo tiyak, ang pinakaano natin is merong Kristo na
nagbigay ng pag-ibig sa atin para maligtas tayo sa sa kapahamakan nga na tinatawag. So, sa atin po, kung iisipin natin yung Christmas na tinatawag, it may tinatawag na Pasko. Na sabi nga noong unang panahon is Pasqua, which is feast. So, yung simula ng time na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa puso't isipan mo, na talagang siya yung sinasamba mo. So, yun na po yung pinaka-Pasko sa'yo. So, yun na po yung pinaka-feast para po sa atin bilang mananampalataya. Kaya po kung iisipin natin na laging nasa puso natin ang Panginoong Jesucristo, araw-araw po pwede natin i-celebrate na Christmas, na Pasko sa buhay natin. Kasi yun po yung talaga magbibigay ng saya sa atin na simula nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, na inisip natin na siya talaga yung nagligtas sa atin sa tiyang kapahamakan, na nagbigay sa atin ng walang kapantay na regalo. So hindi po ito natin compare sa regalo na binibigay po ni Santa Claus. Na kung tutusin, si Santa Claus hindi mo po talaga wala pong nagpapatuloy na may Santa Claus na dumarating every December para magbigay po ng regalo. So wag po natin i-compare sa mga material na bagay yung regalong binigay sa atin ng